Hello, hello, hello. Hello, Mike Test. Charot. So, para po sa mga member ng 4Ps ha, ito po ay para ma-clear out lang natin. Ang responsibilidad po ng member ng 4Ps ay tatlong bagay po. So, ang tatlong bagay po yun is FDS. Family Development Session. Ginagawa to every month. Once a month lang to ginagawa. 85% compliant rate naman ng student na beneficiaries. So, kailangan hindi sila absent ng maraming beses kasi once na umabsent sila ng 3 to 5 days, automatic siya na non-compliant na siya. And 3 is yung regular check-up. Ito ay regular check-up para sa mga 0 to 5 years old na beneficiaries. So, bakit nga ba nababawasan ang inyong payout kapag uma-absent kayo? So, ito po kasing mga responsibilidad na to ay may kalakip. May kalakip po siya na halaga. So, ang FDS session natin ay 750. So, kailangan mo lang umattend ng FDS para makuha mo yung compliant mo ng halimbawa period 1. Kailangan mong umattend ng February-March. February-March is period 1. Pag na-comply mo si February-March at umattend ka ng FDS, automatic yon sa system na meron kang makukuhang grant. Pero pag absent ka, expected mo na mababawasan yung iyong grant na makukuha galing sa pantawid. So, sa mga nagtatanong, umabsent lang naman ako, nabawasan na. So, yun po kasi yun. A-attend kayo ng FDS para naiintindihan nyo bakit ba nababawasan yung payout nyo. So, halimbawa, pumi-out kayo ng P3 at ang nakuha nyo lang is 1,350. I-check nyo muna kung umattend ba kayo ng FDS. I-check nyo rin kung hindi uma-absent ang mga anak nyo sa school. Or i-check nyo din kung gagawa nyo bang ipa-check up ng regular yung inyong beneficiaries na 0 to 5 years old. So, automatic yan. Once na hindi ka nag-comply sa health, kasabay niyan ang FDS. So, expected mo na parehas silang mawawala. Just in case na hindi ka nag-update sa health mo. Sa health. So, yun lang sa mga nagtatanong. Yun po talaga. Mababawasan ka talaga pag hindi ka umattend.